Once again, Mr. Doggy Style TV po. Mga kadogo, meron tayong discussion again about dun sa tanong ni Ma'am Mean. Si Mean po, sa mga kadogo is taga Santa Mesa. Malapit daw siya dun sa Santa Mesa High School. So, isa natin siyang member sa group, and of course, subscriber ko na rin po sa channel ko na Mr. Doggy Style TV. So, nagtanong siya sa akin, mga kadogo, dahil meron siyang kaisa-isang aso, which is magto 2 years na. Nakadalawang hit na yata, kasi hindi siya ganong marunong po. Nakadalawang menstruation, hindi niya napapa-stud. Kasi nga, hindi niya alam kung kailan dapat pa-stud. Pero hindi po yun ang katanungan niya, mga kadogo. Ang katanungan po ni Ma'am Mean, kasi tumataba po yung papi niya. Actually, aso na ngayon. Nakita ko sa picture, mataba talaga. May katabaan. Hindi siya masasabing payat. Hindi siya masasabing malaman. Talagang may katabaan po. So, sabi niya, okay lang ba yun? Kasi plano na nilang ipa-stud pag nag-hit down. Dahil nga sa mga napapanood sa vlog ko, pwede pala nila pa-stud. Pag nanganak, ibenta nila. So sabi ko, oo, sayang kasi at pure talaga yung husky nila pong yung babae. Babae pa, sayang. So yung katanungan niya, maganda raw po ba yung mataba sa alaga nating aso, mga kadogo? Mga kadogo, hindi po lahat ng matabang aso or any pets healthy. Even sa tao po. Mostly nga po yung mga matataba, sila po yung hindi healthy. Totoo po yun. I-apply po natin sa aso, especially sa dam. Ang dami po kasi mangyayari pag sobrang taba ang dam natin o future dam natin, pinatataba natin bago natin pa-stud pag naglandi. Ang magiging problema dito, mga kadogo, hirap po siya magbuntis or baka nga hindi na magbuntis. Kung magbuntis man, prone po siya sa yung makunan. Kasi mataba po siya, hirap siyang gumalaw. Nakukunan. Ang dami pong ganung cases. Isa lang po ang magandang sagot dito kay Ma'am Mean. Huwag po natin patabain ng sobra-sobra ang aso natin. Maganda yung gawin lang natin siyang healthy. In a way na pakainin ng maayos, mga healthy food. Yung magkaroon lang ng muscle at saka irregular exercise, walking lang, okay na yun. 5 to 15 minutes a day, okay na yun. At least nakakalabas at naiinitan. Diba? Pero pag yung patatabain natin, okay, example ako si Tyla, mga kadogo. Si Tyla is 3 months pa lang kahapon. Natutuwa ako pag pinatataba ko, nakita nyo naman ang diet yan. More on dog food and rice or either of that to talaga. Laging may halong pure meat yung ang lakas talagang makataba noon, tsaka yung mga vitamins ko. May content pa ng taurine, may content pa ng pampaganang kumain. Talagang lakas kumain ni Tyla, mga kadogo. Yun ngayon ang problema ko kasi na-realize ko mula kahapon nung binuhat ko, ang laki niya po para sa 3 months. Oo, I know, malaki na talaga si Tyla. Malaking bulas talaga to kasi Thai import talaga ang mga magulang. Especially po yung tatay, ang laki po ng tatay. Kaya malamang sa malamang doon siya nagmana. Pero po yung sasabihin natin na healthy po, kung patatabain ko pa ng todo-todo, hindi po healthy yun. Kaya ngayon, nag-iisip ako kung paano ko naman kontrolin sa pagkain si Tyla. Kasi tuwa ako bilang handler, bilang amo. Kain ng kain. So, kasi yung ganun mataba yung aso ko. Pero remember po, breeder po ako. And si Ma'am Mean, gagawin yung future dam yung aso niyang female. So, hindi po healthy talaga. Ang patabain natin ng sobra. Hindi po siya magandang mataba siya. Maganda yung malaman at healthy. And may exercise para hindi siya prone sa miscarriage or hindi siya makunan pag nagbuntis na po yung aso natin. Si Tyla ito medyo idadiet ko na kasi talagang umuubos na isang planggana. Kaya ako kasi I don't care dahil gusto ko talaga healthy lang yung papi ko, especially si Tyla. Kasi iba talaga yung build niya. Manang-mana po sa papa niyang si Balak. Malaking aso at malapad talaga yung katawan. Kasi cute, kasi pag malapad, kaya lang naisip ko, dam to future dam ko, hindi ko pwedeng i-apply yun. Kaya magda-diet na sa akin ng konti ito. Hindi ko naman sinabing diet, gugutumin, hindi. Magbabawas na po ako ng konti ng pagkain niya para hindi siya ganun tumaba. Maging healthy siya, pero hindi siya tataba. Iba kasi yung tumaba, as in fat siya, may fat na mataba.
kaysa sa maging healthy na muscular and may konting fat. Yun po yung para sa akin na ideal sa katawan ng isang aso, especially po sa babae. Healthy po ang tawag doon, hindi po siya yung taba na tulog mantika yung katawan. Kaya mamaya, kung maihahabol pa, sabi mo medyo may katagalan pa para mag-hit yan, bawasan natin. Kasi kung kumain daw 3 to 4 times a day, tapos talagang ang lakas kumain, rice pa. So lakas makataba kasi ng rice. Tapos pag ginaloon pa natin ng mga karne, lakas talaga. Bawasan mo na, ma'am, kasi para na rin ito sa health ng papi mo or ng dam mo. Pag nanganak siya, healthy siya. At pag nagbuntis siya, healthy siya. Uulit ko po, hindi po lahat ng mataba ay healthy. Mas healthy po, yung solid lang yung katawan. At hindi po siya yung laging hinihingal kagad, maganda naka-exercise. Kasi dapat, ma'am, bago po natin siya ipa-stand, ayos natin, i-condition natin. At dapat talaga naka-condition para healthy po ang pagbubuntis siya. At paglabas ng papi, healthy rin. So, sa mga bagong viewer ko, sa mga nagtatanong o nakakapanood nito, yun po ang sagot ko, hindi po healthy ang sobrang tabang aso. Lalo na po sa dam. Talagang prone po sa miscarriage. And nakukunan po kadalasan. Lalo na yung may hangganan po. Iwasan po natin umaakit pag buntis na mataba pa, ang bigat. Siyempre, talagang malalaglagan sila ng papi. Yun po, mama. Mamayaan yun po. Sana nasagot ko. Pilitin nyo po, tiisin nyo. I know, mahirap para sa atin at tiisin na medyo nagugutom yung papi, yung aso natin. Pero tiisin natin para po sa kanila. Para hindi po siya tumaba ng gusto at madali po siya mabuntis. Kailangan po yun para maging healthy siya. And good luck po sa future na pag-hit ng damo. And I'm praying na maging healthy po lahat ng mga papi and ma-deliver niya na maayos at walang mamatay. Pag healthy naman po ang dam natin, mostly po hindi po siya namamatayan talaga ng papi. Kaya isimulan nyo na po ang diet ng konti. Konti lang po. Kung pinapakain natin 4, gawin natin 2 or 3 lang. Unti-unti natin i-adjust ng limit lang po. Huwag yung sobra-sobra. Kung noon isang bandiyado, ngayon plato-plato na lang muna. Huwag na yung sobra-sobra. So ayan mga kadoga, I hope may natutunan naman kayo. Yun po ay lahat ay base sa experience ko at sa mga kaibigan kong co-breeder, mga legit breeder, humingi rin naman po akong payo sa kanila. At pag may na-obserbahan ako, nagtatanong din ako sa kanila kung tama yung observation ko. Kasi sa tagal namin sa industriya to, sa pagdodog breed, cat breed, alam na namin pa ikot-ikot mga kadogo. Alam namin ang mga hindi maganda at maganda para sa alaga natin. Kaya sana sundin ninyo and manatutunan kayo dito, na huwag natin masyadong patabain na sobra. Especially ang dam natin, kung gusto natin siya maging healthy na dam in the future. Okay po? Thank you po sa inyong panonood and hope lagi po kayong susubaybay sa mga vlogs natin. And thank you po sa mga subscriber ko at sa mga hindi nakapag-subscribe. Subscribe na po kayo. So, dito na lang po muna. Mamaya, sana nasagot ko na maayos ang tanong mo. Sundin mo po yung para po yung sa damo. Thank you and God bless, mamayan. Thank you for watching.